Ako. Kasi Darren, hindi ko malaman kung itatawag ko dito sa respetadong taong ito, sa esteemed official na ito, kung doktor ba, governor, president, chairman, ano ba ang ano dito? Ang teka, tatawagin ko na lang muna sa pangalang sa title na Dr. Maria Rosa Nieva Carion, si Dr. Bing Carion. Siya po ang president ng National Council of Women of the Philippines. Dr. Bing, advance Happy New Year po at welcome sa Professor on Air. Thank you. Good morning, Willie. Ma'am, salamat. I am so honored to be with you this morning. Salamat po ma'am sa time. Ma'am, ano po ang latest sa magandang balita mula sa inyong tanggapan na dapat malaman ng ating lipunan, lalo na ng mga kababaihan sa bansa? Okay. Ang latest natin, we're gathering all our women so that we can hold forums for their empowerment. Kailangan kasi nila ang mga tips on how to be economically independent, because to be able to do that, you need to have the information, the right information for that, so that you are able to pass this on even to your children. Okay. So we plan what we also we are preparing our programs now to develop women and girls in totality, holistically. Kailangan kasi hindi lang intellectually prepared ang women to be strong and courageous to face all these difficulties, kasi ang mga babae ang unang-unang nagkakaproblema pag any problem in society. Okay. So Always Dr. women. Dr. Bing, ibig sabihin pala, itong inyong tanggapan, napakahalagang magkaroon ng awareness o kamalayan ang mga kababaihan. Dahil sa maraming aspeto, malaki ang maitutulong na inyong tanggapan sa kanila. Di po ba? Opo. Ano ito ang National Council of Women of the Philippines, 80% of the NGOs around the country is under us. So maganda ito kasi ang importante, ang women all around the country, nationwide, should be kapit-bisig ba? Kasi if you exchange ideas between yourselves, ang daming alam ng iba, taga Mindanao, may taga Visayas, taga Luzon. Kanya-kanyang talento yan kanya-kanyang kaisipan. So actually, marami silang pwedeng iano sa isa't isa. I see. And we do that via Zoom, via, others are small gatherings, it's important, and a lot of that also is by by calls. I see. Kasi siyempre you call, they call to ask questions, kasi ang sabi ko, always ask questions. Don't, because not all of us, we don't know everything, right? Opo. But if we are able to communicate with each other, we are able to empower and uplift each other. I noticed, Governor Carion, na you encourage them to ask questions. Kitang-kita ang transparency, di po ba? Nakakatuwa. Yes, definitely. And besides, nakikinig yung iba, natututo rin sila. Every day is an education, di ba? I mean, we don't profess to know everything. But what we know, we share. Opo. Ma'am, ano po kaya yung ilang mga challenging tasks na kinakaharap ng inyong tanggapan, kung meron man, at papaano po ninyo nire-resolba ang mga ganito, alang-alang po sa pambansang kagalingan, lalo na mga kababaihan? Well, isa dyan, syempre, is they have to be economically independent. Number one, kailangan meron silang sariling sariling pera. Okay. Kasi paano mo pwedeng sabihin sa mga anak mo, anak, ito ang gagawin mo, ganyan. Sabihin anak ko, ikaw naman, umaasa ka lang parang ganyan, di ba? But if a woman has that empowered ability to earn for herself, and for her family, she creates that dignity and courage. So talagang confident siya. So kaya ang namin dyan, marami kaming plano. We want to teach all these women to learn how to, let's say, do yung canning of sardines. Okay. Example, kaya naman yan yung paggawa ng kimchi na yung hindi yung kimchi na cabbage, ang atin naman is yung isa nating gulay. Okay. Yung bilog na malaki, yung gano'n, no? Okay. Kasi
ang maganda doon, ang bibili rin kanya-kanya, Mm. tulong-tulungan, So, 'di ba? so Dr. Bing, napansin ko, no? So, you're making them more independent, hindi para magmalaki o para maging selfish, kundi maging mas makabuluhan sa pamilya, sa lipunan, at mas maging malakas na bahagi ng lipunan, di po ba? I definitely, because Mm-mm. I think, no, Willie, I strongly believe it's women who lead. Mhm. Women eh. Number one, women have that caring thing. Sila yung nag-aanak, di ba? Mm. So ang puso ng babae talagang buo Mm. at matatag. Hindi sila natatakot eh. Ang babae sige sugod lang na sugod. Kaya lang pag susugod ka naman kailangan yung mga armas kompleto. Exactly. Oo. Sa pananaw natin, 'di ba? Kung Mm. ano ang dapat nating gawin kasi dapat lahat ng ating aksyon ay makabuluhan. Okay. Hindi pwedeng sabak lang ng sabak, hindi pwedeng gano'n. Kailangan lahat may kabuluhan. Ma'am, I understand na kayo din ay district governor-elect and soon ay aktibong pamumunuan ang Rotary Club, ang prestigious Rotary Club of Manila Supreme 198. Ito po ba, ma'am, may malaking tulong upang lalong mapag-iba yun ng council ang kanilang serbisyo para sa ating bansa? Actually, ang ganda ng tanong mo kasi ang ko-combine ko, no, I'll be governor of 3,000 Rotarians. Mhm. Grabe yan, ha? That's Grabe. Manila, Pasay, Okay, Pasay. Cavite, and Occidental Mindoro. I see. Ang powerful. So lahat ng mga babae dyan, makukontak ko lahat. At mga challenges ng aking Rotary year, like isa is 1,000 days of a child. Okay. Ibig sabihin, from the time na ang woman ay buntis, sa napupunan niya, tinuturuan na namin siya para kumain ng malunggay na sopas. 'Di ba? Huwag kakain ng mga junk Oo food, nga. 'di ba? Oo nga. Katapos magpe-play ka ng music na positive, mga yung para ang bata sa buhay na yun eh, 'di ba? Mm-mm. So nakikinig niya, aliw siya. Pag anak nun, very healthy na yon. Katapos pa yung first 2 years ng child, which is the most powerful time, no, of development of the brain, they will be nourished with the right food na hindi Okay. naman dapat mahal. Okay. Nandiyan sa paligid natin lahat yung mga prutas at mga gulay na kailangan ng bata. Okay. Gob, Yun. ano po ang Oh. inyong holiday season message para sa mga kababaihan sa bansa? Sa ating mga kababayan, ano man ang kasarian nila, lalo na yung mga kababaihan, yung mga Pinay na dumadaan sa pagsubok at yung iba'y parang pinapanawan ng pag-asa. Ano pong mensahe ninyo sa kanila? Okay, thank you for that. Ang mensahe ko, Willie, ito, no? First of all, we develop a grateful heart for the God Almighty. Mhm. Siya dapat ang una nating pinapasalamatan. Siya yung power eh. Mhm. Siya yung actually talagang nagtataguyod sa atin para maging malakas, para maging maligaya, para maging ma-prosperous tayo, no? Yun ang unang-una. Number 2, dapat ang lahat ng Filipino really, Mhm. no? But kaya lang kababain kasi lagi sila nagiging biktima. Kailangan matatag ang babae, wag bibigay, matatag. Mhm. Kung may kailangan ka na, let's say gusto mong iiyak or something, na galit ka, iiyak mo na lang. Mhm. Katapos kausapin mo yung next person na close sa iyo at i-share mo ang iyong kung ano ang pinagdadaanan mo. Kasi importante yun eh. Importante yun na meron tayong parang mga best friends, Okay. no, na pwede mong tawagan at sabihin, pwede ba tayo mag-usap ng 10 minutes? Importante yun. And huwag tayong mahihiya because lahat ng tao, hindi naman tayo perfect. Opo. Lahat tayo may pinagdadaanan, lahat tayo may mga problema. Otherwise, kung wala yan, hindi na natin makikita gano'n tayo kagaling eh. Opo. Kailangan may kaunti rin mga pagsubok ang buhay, di ba? Dr. Carion. Para makita. Opo. Oo. I understand po na so kayo ay president ng Council of Women na yan of the Yeah. Philippines. Kayo Yeah. din ay incoming uupong district governor ng isang makapangyarihang District Rotary 38. International at Yeah. kayo po ay isa rin sa mga governors ng Philippine National Red Cross. So, ito Oo. pang mga ibang hinahawakan ninyo from time to time makikibalita kami, Dr. Carion, ha? Of course, definitely. Actually, Willie, paalis ako sa January 8. Okay. Papunta ako sa Orlando, Florida, USA kasi imimit ko lahat ng 539 other governors ng Rotary around the world. It's so powerful. Mhm. Can you imagine? 540 kami lahat. Mhm.
Ang Grabe. ID ko is 359, kalahati doon, no? Malaking karangalan. Iti-train kami. Hmm. Actually, yung mga Rotarian facilitators, they're flying from around the world to meet in Orlando para kami maturuan. Okay. Kasi hindi namin paalam lahat eh. Mm-mm. Pero ang maganda sa Rotary, ang galing. Maayos sila. Gusto niya na pag upo mo ng governor, alam mo lahat ang dapat mong gawin. Magaling. Okay. I mean, education is the most important thing. Anyway. And so I'm so looking forward to that. Okay, Dr. Because Carrion. importante yun. Opo, Oo. so makikibalita kami from time to time at mag-iingat po kayo sa inyong travel. Yung mga Opo. hinahawakan yung tanggapan, I hope hindi po ito yung iilan sa magiging makakapanayam namin kayo. Makikibalita Oo. kami sa inyo whenever it is, if time and opportunity permits po. Yeah. Dr. Carrion, Yeah. happy holidays po. Advance Happy New Year po sa inyo, ma'am. At maraming salamat, Willie. Napakabuti mong tao. Ang programa mo ay marami nakikinig kasi ang dami mong mga payo na madaling kopyahin, madaling sundan ng tao. So, huwag kang magbabago. Keep improving. I am so proud of you. Thank you po. Maligayang at manigong bagong taon. Tapos na ang Pasko eh. So, bagong taon naman, di ba? Opo. Ang pananaw natin is for 2026. Okay, salamat Dapat po. courageous tayo at happy and prosperous. Mga kaibigan, ang inyong po napakinggan, walang iba kundi si Dr. Maria Rosa Nieva Carrion. Siya po ang President ng National Council of Women of the Philippines.